Isa pong kagalakan muli ang tumayo sa inyong harapan upang magpagamit sa Panginoon or na maghayag ng kanyang salita. Kayo po ba'y nagagalak at napakaraming ibabaptize maya-maya? Po, yun po ang higit na kagalakan para sa atin sapagkat hindi lang tayo ang nakikigalak, bagkus yung mga anghel doon sa langit ay nagagalak sapagkat merong mga tao na nagbalik loob sa Panginoon, tinanggap ang Panginoong Diyos bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. At iyon ay isang kagalakan. Amen po. Marapat bang bigyan ng malakas na palakpak ang Panginoon? Yes, Lord God. Yes, Lord God. At tayo po ay magpapatuloy sa ating series with regards sa Book of Timothy. Authentic Word. At tayo po ay nasa chapter 5 po ng 1 Timothy. Medyo mahaba-haba na po ang ating napagdaanan at marami pa po tayong pagdaraanan. Buong chapter po ng 1 Timothy chapter 5 ang ating pag-aaralan. Medyo mahaba kaya hindi na po natin babasahin yung ating scripture reading. Magdediretso na po tayo sa pag-aaral ng Word of God. At yun nga po, dadala ko na naman ang aking iPad. Nalobat yung aking tablet, kaya iPad na naman ang dala. Amen! Parang lungkuin yata ang mga Batanggenyo. Tayo po ba'y ready na? Pwede bang maka-request ulit po sa inyo? Ako po ay inyong ipag-pray. Ano po bang gusto nating mangyari ngayong araw na ito? Habang tayo naghahayag ng salita ng Diyos. Ano pong gusto nating mangyari? Maranasan natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po. Na maranasan ng bawat isa yung kapangyarihan ng authentic Word of God na ating pinag-aaralan. At mapagpala ang bawat isa, anuman ang kalalagayan natin nung kayo dumating dito, anuman yung katagumpayan, anuman yung kabigatan, anuman yung blessing na meron kayo nung kayo pumunta rito, tayo dumulog sa Panginoon. Ipag-pray niyo po ako sa isang maiksing panalangin. Pwede po? Sige po, umpisahan na natin. Tayo po'y manalangin. Yes, Father God, in the name of Yeshua, Jesus Christ, our Messiah. Panginoon, kami ay nagpupurit, nagagalak sa aming mga puso sapagkat meron kaming privilege to worship you in spirit and in truth. Lord, we entrust to you everything as we in the spirit of expectancy, Panginoon, sa gagawin mo, according to your word, according to your will, and into your hands, we entrust you our life in Jesus' name. Amen and amen. So, nandito na nga po tayo sa Timothy chapter 5 at buong chapter po ang ating pag-aaralan. As a review, si Timothy po ay isang young pastor na assign sa mga Ephesian church, sa Efeso. At ano ba yung Ephesians? Ano ba yung Ephesus? Ito ay ancient Greek city. Ito ay sa ngayon, ito yung modern Turkey sa ating kapanahunan. At noong kapanahonan nila, ito yung sentro ng trading, sentro ng religious activity. Kaya naman nadirito yung isang 7 wonders of the world noong ancient times.
na napakalaki yung temple na nabuild doon na kung tawagin ay Temple of Artemis, Temple of Diana. Na ito ay nagkakalaki ng more or less o mas mahigit pa sa isang football field. Kung inyo pong iisipin, kaya siya ay napasama sa 7 wonders of the world. Kaya siya ay major trading center and even major religious center nung kapanahon na yon dahil nandoon nga yung Temple of Artemis. At alam naman natin, dahil yung Temple of Artemis ay hindi tunay na religion, ano ang maghahari doon? So, idolatry, nandoon yung temple prostitution, nandoon yung magic, sorcery, and wickedness na sinabi ni Apostle Paul dun sa mga Ephesians sa chapter 5, 3-7. The sexual immorality, impurity, covetousness ang nandoon sa Ephesus. Kaya nga ang paalala ni Apostle Paul, therefore, do not become partners with na isang young pastor na naka-assign doon sa center ng religious activity. Pag sinabing young pastor, yung mga time na yon, ito ay more or less nasa 25 to 40 years old si Timothy. At hindi natin alam kung siya ay single o may asawa dahil walang nabanggit po sa Biblia. So kung itong young pastor na ito ay na-assign doon sa metropolis nung kapanahunan na yon, so gaano yung kabigatan, gaano yung stress, gaano yung dadalahin ni Timothy na mga members niya ay nabuhay, nasanay sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at nasanay sa ganung uri ng sins nung kapanahunan na yon. Napakalaking stress at napakalaking tungkulin ang iniatang sa kanya ni Apostle Paul para pangunahan yung church sa Ephesus. At dito sa chapter 5, makikita po natin yung iba't ibang people group na sinabi ni Apostle Paul kay Timothy na kanyang iingatan, i-guide, or bibigyan ng mga instruction o bibigyan ng rules kung paano niya i-handle yung mga members ng iglesia. Nandito yung mga mabilis na mga people group na nabanggit dito sa chapter 5. Nandito yung mga older men, older women, widows, elders, or pastor, or potential leaders. At ito yung mga binigyan, ito ang sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy na ito ang kanyang mga aalagaan at ito yung kanyang mga pangangaralan, ito yung kanyang mga i-guide. Kaya po, yung ating scripture reading for today, ito na lang po. Ako na lang po ang babasa, sabay-sabay po nating basahin. In the presence, 1, 2, 3. The Christ Jesus, and to the elect angels, Amen. Salamat po. In the presence of God, of Christ and of Christ Jesus, and to the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Kaya ang topic po natin, on title, ngayong araw na ito, Keep These Rules. Keep these rules. Umpisahan na po natin nang tayo ay madaling matapos at mahaba-haba po dito. Verse 1, ang sabi po dito, how to treat fellow believers. Ang instruction po ni Apostle Paul kay Timothy, kung paano niya ititreat yung mga believers na medyo pasaway or medyo nabuhay dati sa iba't ibang uri ng kasalanan,
Ito yung dapat niyang gawin kung sakaling ma-encounter niya yung mga makukulit, pasaway, maliligalig na miyembro doon sa kanilang lugar. Ito ang sabi, do not rebuke ang older man harshly. Parang baliktad yata kung natatandaan natin nung mga nakaraang linggo. Ang sabi doon, rebuke them sharply, yung narinig natin noon. Pero bakit nito? Nandito, do not rebuke ang older man. Sabi sa Tagalog, huwag mong pagsalitaan ng marahas. Bakit po? Nagkakasalungat ba ang salita ng Diyos? Hindi po. Kasi dun sa isa, sabi ni Apostle Paul, yung dapat i-rebuke ng sharply ay yung mga false teacher, false pastor, false apostle na nangangaral na ayaw ng Panginoon na yung kanyang mga anak ay mawalay sa pananampalataya. Pero dito ang sinasabihan mga members, medyo may kulit lang, medyo minsan sumasablay, para din tayo ay sumasablay paminsan-minsan. Pero ang sabi ni Apostle Paul, do not rebuke. Pag nasabing nakarinig tayo ng rebuke, ay para bang sa natin ginagamit? Parang ginagamit natin sa kaaway, sa demonyo, di po ba? Parang mabigat ang dating pag sinabing, ay rebuke. Parang mabigat ang dating. Pero ang sabi dito, do not rebuke an older man harshly. Na huwag marahas. Pero hindi bawal ang mag-rebuke dahil trabaho ng pastors na i-rebuke or ituwid ang kanyang membro kung ito'y naliligaw, sumasablay. Hindi para i-condemn, kundi para muling ibalik sa pananampalataya at muling maranasan ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Nagkakaintindihan po. Nagkakaintindihan. Dahil, kaya sabi dito, do not rebuke older men harshly dahil mahal na mahal ng Panginoon yung mga mananampalataya. Dahil nga po, kaya dun sa kabila ay sharply ang pagre-rebuke dahil kung matatandaan po natin, sabi ng Panginoon dun sa Matthew, na kung meron na isang mananampalatayang bata na merong isang mananampalataya, isang kapatiran na magkokos para matumba o matisod, yung mananampalatayang bagong nakakilala sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, mas magaling pang sabitan ka ng millstone and be thrown onto the water para mamatay. Ganon ang sabi ng Panginoon, mas magaling pang ikaw ay mamatay kaysa itong isang maliit na batang kapatid sa pananampalataya ay matisod. So, pero nga po dito, hindi ganon ka-sharply yung pagre-rebuke na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. But exhort him as if he were your father. I-rebuke o pagsabihan bilang iyong ama. Bilang as if na iyong ama. Bakit? Kung pagsasabihan man natin ng harshly, sa palagay nyo, makikinig yung matanda? Parang hindi. Sasabihin man ng matanda, ay nakautoy. Ikaw na may paron pa lang, ay ako'y pabalik na. Mas matalino ako o mas marami akong experience kaysa iyo. Huwag mo akong pagsabihan. Tama ba mga younger, mga oldies? Tama ba? Kung pagsasabihan tayo ng bata, parang mahirap tanggapin. Pero kung meron man tayo at napagsabihan tayo ng bata, at kung yun ay para sa ating ikabubuti, pwede po nating tanggapin. Amen po. Amen. So, lahat po tayo ay pwedeng i-rebuke. Huwag po tayong maging matigas ang puso na hindi po tayo po pwedeng ituwid sapagkat lahat po tayo ay nagkakasala.
Kaya nga po, ang sabi naman nga po ulit, exhort him as if he were your father. Ituring mo siya na parang iyong amang pagsasabihan, kaya't hindi mo dapat siyang i-rebuke harshly. Ganon din yung mga younger men, ituring mo siyang kapatid na batang lalaki. Na para bang ikaw ay nagko-coach, isang coach na gusto mong makita sa kanya yung the best para sa kanya. Parang ikaw ay isang kapatid, isang partner o isang kaibigan na nagtutuwid na gusto mong maranasan ng iyong kapatid, yung kabutihan at yung the best ay lumabas para sa kanya. Amen po. Verse 2. Wala po yata. Ito po ang sabi doon, wala po dyan, yung verse 2. Parang na-miss out. Basahin ko na lang po. Verse 2, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Nandyan ba? Wala nga po. In all purity. Naituring mo din naman, kung i-rebuke mo yung isang nakakatandang babae, ituring mo siya na parang iyong inay. So, alam naman natin, ang mga magulang na ina, na matandang babae, they deserve respect, they deserve honor. Kaya kung i-rebuke, hindi harshly, mahinahon. At ganun din po naman, ang sabi doon sa next letter B ng verse 2, younger women as sisters in all purity. In all purity. Bakit dinugsungan ng in all purity? Na kung i-review, kung pagsasabihan, kung itutuwid, sabi ni Apostle Paul, with all purity, in all purity. Bakit? Si Timothy po is a young pastor. Maaaring siya ay binata. O maaaring parang sinasabi lang ni Apostol Pablo, ito yung my point of view, na kung i-rebuke mo o kung iyong pagsasabihan yang isang batang dalaga, magkaroon ka ng correct motive. Hindi yung pagsasabihin mo lang para ka manligaw, yayakagin mo sa Bible study para, ano sabi ni P-Boy? Evangelligaw. In all purity, walang halong mali siya, maganda ang motive. Tama ba mga sino bang may ini-invite na batang magandang dalaga na madala sa church? Taas po ang kamay. Mag-invite na po kayo para may sumunod na ibabaptize sa isang buwan. Hindi po masama. Ang tama lang o ang dapat lang, yung correct ang motive po natin. Amen. Nagkakaintindihan po. Dahil paalala din ni Apostol Pablo, sinabi doon sa 1 Thessalonians 4 verse 3 and verse 4, sanctification, maghari sa atin, that you abstain for sexual immorality, that each one of you know how to control his own body in holiness and in honor. Anuman ang ating gagawin. Kung meron mang magandang babae, batang babae, kung tayo ay kung ating i-mentor ay magkaroon ng tamang motibo. Nagkakaintindihan po. Bakit dito lang sa batang babae sinabi with all purity? Kasi nung kapanahunan na yon, ang talagang pinipiling asawa ay yung 14 years old hanggang 20. Bakit? Yun ang kapanahunan na pagka lumampas ng 20, hindi na virgin. Hindi na virgin. At kapag hindi na virgin, minsan pinaparusahan pa nga pag nahuli na nakikiapid. Di ba ganon? Kaya yun ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy.
with all purity. Yung mga batang babae ay i-treat with all purity. Kaya sino po dito yung mga batang babae? Pakitaas po ng kamay, mga teenager. Mag-ingat din naman po kayo mga kapater. Katulad ng narinig natin noon kay Pastor Hison, umayos kayo sa inyong mga suot. Umayos din kayo sa pakikitungo sa mga mas maedad na lalaki, lalo na sa mga leaders, lalo na sa mga pastor. Huwag kayong papulupulupot. Huwag niyong sasabihing, pastor naman, walang mali siya. Nako, mahirap na. May experience na po tayo, ayaw na nating maulit. Huwag kayong papulupulupot sa mga pastor, sa mga lalaki, sa mga elders. Baka mamaya pagpuluputin nyo, may ma-strike kayo, ay ma-out, strike out. Mahirap na. Kanga ni ay, binuhay mo ang aking katabang lupa. Amen. Kaya mag-ingat po tayo. Even mga leaders, pastors, with all purity, i-treat po natin yung ating mga kabataang babae. Kaya po ang sabi, how to treat fellow believers? Sabi ni Job, meron bang mga lalaki dyan na nakakabasa nito? Pwede bang pakibasa ng malakas? I have made a covenant with my eyes. How then could I gaze at a virgin? Sa Tagalog, medyo maganda-ganda po sa Tagalog. Parang mga babae yata ang... Pwede ba yung mga lalaki? Oh, ako'y 1, 2, 3. Yung malakas, yung pakinig ng katabi ninyong babae. 1, 2, 3. Ako'y... Amen? Palakpak naman yung mga asawa. Babae. Amen? Ang salita po ng Diyos ang sang nagsabi. Next. How to treat fellow believers? Treat everyone with utmost honor, respect, kindness, encourage rather than harsh rebuke. Treat everyone as if they are your own family, redeemed by the blood of the Lamb. Yang inyong katabi, isipin ninyo, sila ay tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus. Kaya kung hindi niyo po asawa, huwag po kayong magnasa. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Amen, mga girls? Tama daw. Sino? Ang lakas naging tama ng aking magandang misis na nandun. Amen. Punta po tayo sa verse 3. How to treat fellow believers in need naman. Kanina yung believers in general, but ito naman, yung how to treat believers in need. Medyo wag po kayong aantukin dahil ito'y halos plain, direct message na hindi kailangan ng mabigat na paliwanag. Talagang ito yung mga practical na sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy. Kaya sabi doon sa verse 3, honor widows that are truly widows. Meron bang widows na hindi truly widows? Di ba pag sinabing widows ay namatayan ng asawa? Eh bakit dito may hindi truly widows? Tingnan po natin. Dahil yung mga widows, napakalaki ng puso ng Panginoon sa mga widows. Dahil mahal na mahal ng Panginoon yung mga balo. Sabi doon, He executes justice for the fatherless and the widows, and loves sojourners and giving him food and clothing. Ang Diyos mismo ang siyang nag-iingat. At sabi doon sa Exodus 22 verse 22, pakibasa po ng malakas.
So, you shall not mistreat any widows or fatherless child. Yun po ang sabi ng Panginoon. Pero tingnan po natin bakit may truly widows. Ibig sabihin, pag may truly widows, merong not truly widows. So, alin ba yung not true widows? Sabi po dun sa verse 4, but if a widow has children or grandchildren, kung yung daw widows ay may anak at may mga apo, anong sabi? Let them first learn to show godliness to their own household and to make some return to their parents, for this is pleasing in the sight of God. So kung merong mga anak, merong mga apo, thank you, merong mga apo, yung widows, ang sabi doon, ay kayo na muna, kayo ang siyang mag-alaga sa inyong kapamilya na widows sapagkat it is pleasing in the sight of God. Ano po ang sabi? Sa verse 8, ngunit, but if anyone does not provide for his relatives, kung meron siyang kamag-anak, yung widow ay may kamag-anak, pero hindi siya nagpo-provide doon sa kanyang kamag-anak o sa kanyang ina o sa kanyang lola, ano pong sabi? He has denied the faith. Pag mong sasabihin mananampalataya ka pero hindi mo naman tinutulungan mismong kapamilya, mas worse ka pa kaysa unbeliever. Mas magaling pa yung unbeliever na tumutulong sa kanyang kapamilya. At yun po ang maganda sa Pilipino, talagang napakalapit ng puso natin sa pamilya. So, ang unang tutulong ay ang membro ng pamilya. Ano po ang sabi? Yung not true widows. If any believing woman has relative who are widows, let her care for them. Sabi doon sa verse 16. Yun nga pong membro ng pamilya ang mag-alaga o sumuporta doon sa widows. Let the church not be burdened so that it may care for those who are truly widows. Ibig pong sabihin, yung pinag-uusapan po ditong widows ay yung mga widows na nangangailangan ng support. Pag sinabing honor widows, support the widows. Hindi lang morally, physically, but financially or yung makakain. Ano pa pong sabi? But she who is self-indulgent is dead even while she lived. Ito naman po yung mga widow na mahilig, sa Tagalog po, nakano doon ay mahilig sa kalayawan. Ibig sabihin, yung mga widow na medyo mabigat po yan, pero isipin po natin yung mga widow na kaya namang sumuporta sa kanyang sarili. Na kaya niyang gawin, kaya niyang bilhin, na kaya niyang puntahan ang gusto niyang puntahan. Ibig sabihin, hindi lang para siyang parang dead. Para bang pag tayo nasa COMELEC, nasa election, kapag hindi na pwedeng bumoto, o pag namatay na, tanggalin mo na sa listahan ng mga boboto. Ito naman po, kung yung mga widows ay kayang sumuporta sa kanyang sarili, huwag niyong isama sa listahan na susuportahan ng church, ng iglesia, sapagkat sila'y kaya na nga nilang sumuporta sa kanilang sarili. Nagkakaintindihan po. Asan mo yun? Yun po ang sabi sa verse 6. Ano pa po? Yung mga not true widows. Yung mga younger widows. Yung mga bata pang nabalo, namatay ang asawa. Sapagkat ano pong sabi? Huwag ninyong enroll, huwag ninyong ilagay sa listahan yung mga batang widows. Sapagkat kapag ka nagustuhan nilang mag-asawa, sila ay makakapag-asawa at mag-aasawa. Ano ba po? Not true widows, yung mga younger widows. Bakit hindi dapat ilista? Napadaanan na natin ito noon, nung mga nakaraang linggo. Sabi ni Elder Noel, sa Tagalog na lang po natin basahin.
Kapag sila ay isinama nyo sa listahan, kapag isinama sa mga beneficiary ng AKAP, ng AX, ng TUPAD, ng Purpose, ng tulong sa iglesia, sila ay maaaring maging at ano pa po? Pakiulit po. Pakinig niya po nyo dyan sa itaas. Sila ay naging ano pa po? At kayo po ang nagsabi noon, pero yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya huwag niyong isama yung mga batang widows. Dahil kapag sila ay sasambot lang ng biyaya, ng tulong, buhat sa iglesia, buhat kay Timothy, sabi, huwag niyong isama. At hayaan na ninyo silang mag-asawang muli. Para sila ay muling magkaanak. Maging abala sila sa kanilang bahay. At para maiwasan nila ang paninirang puri. Sila ay mag-asawa. Huwag nang ilista. Hayaan mo sila. Mag-asawa na yung mga batang balo. Sino ka po din yan gusto pang mag-asawa? Amen. Amen. Sino naman yung true widows? How to treat fellow believers in need. Ito po yung in need. Yung mga true widows. Yung talagang dapat tulungan. Yung dapat ilista na makakatanggap ng ayuda. She who is truly widows, left all alone. Talagang nag-iisa. Walang kamag-anak, walang anak, walang apo, walang pinsan, walang kamag-anak na sa kanya isusuporta. Has set her hope on God alone. Ang Diyos lamang ang kanyang inaasahan. And dahil ang Diyos lang ang kanyang inaasahan, anong kanyang ginagawa? He continues in supplication and prayer night and day. Dahil alam niyang walang ibang tutulong sa kanya kundi ang Diyos. Kaya yun ang kanyang ginagawa. Siya'y patuloy, nananalangin, night and day. Ano pa po yung mga true widows? Yung i-enroll, ililista, ay yung mas higit sa 60 years old. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Yung mga above 60, ang inyong ililista. Nabibigyan ng ayuda, pero yung mga below 60, sorry, hindi muna kayo kasama. Pag kayo'y nagkamero na ng card, pwede na kayong mapalista. At ano pa po? Having the wife of one husband. Yung isa lang ang naging asawa. Maliwanag po, napakabigat nitong true widows na para mapalista. Daig pa ang listahan ng para maging pastor, maging elder. Alam nga po, talagang fruitful yung kanyang Christian life. So, ano po, ang sabi kay Timothy, o sinasabi para sa atin, yung true widows po ay yung may reputation for good works. She is brought up children, has shown hospitality, was the pit of the saint, has cared for afflicted, and has devoted herself to every good works. Napakabigat ng mapabilang sa ayuda. Talagang Kristiyano. Pwede nang maging elders o pastor o deacon. Talagang yun po. So, how to treat fellow believers in need? God wants us to take care of our own families. Yun po ang una. Kung tayo ay may kamag-anak na widows, tayo po ang mag-take care. And He wants us to help widows, orphans, and foreigners living among us who are in need. Lipat po tayo doon sa another people groups. Yung mga elders sa iglesia. Sinong mga elders dito? Sinong mga pastor? Yung pong elders o pastor, pagdating sa Bible, iisa po yun. Iisa yung
pagkaintindi, iisa yung kanilang description. Yung shepherd o pastor or overseer, presbyteros or episcopus o bishop. Iisa po ang ibig sabihin nun doon sa Bible. How to treat leaders? Nasa second part na po tayo. Malapit na po tayo. Honor the elders. Pag sinabing honor, kung paanong sabing honor the widows. Suportahan daw ang widows. Dito, suportahan ang elders. Ibig sabihin, ilista din ng elders sa susuportahan. Sabi ni Apostol Paul kay Timothy, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Ibig sabihin, kung isa sa widows, double pay sa pastor. Tama ka ho mga pastor. Laging holiday ang mga pastor. Double pay dapat. Pero ano ang sabi para doon sa double honor? Especially those who yung nagpapakahirap sa pagpipreach, sa pagtiteach. And those who rule well. Those who rule well. May kadugsong. So, ibig sabihin, yung honor, yung support sa pastor ay depends doon sa kanyang performance. If it's doing well, he is laboring in preaching and teaching, double honor. Pero ito po yung minsan na nagiging napakahirap i-preach. Yung bang kailangan bang swelduhan ng pastor? Kaya naiisip nung iba, nung ako'y wala pa sa pananampalataya, hindi pa na, sabi ko sa aking mga kabarkada, alam mo, para tayo'y yumaman, dalawa lang dapat natin gawin. Tayo'y magpolitiko, at tayo'y magtayo ng simbahan. Dahil simbahan, laging sinasabi, laging hindi mawala ang offering. Naisip natin, para lang sa pastor yan. Noon, naisip ko noon, nung hindi ko naintindihan kung ano ba yung talagang pinupuntahan ng ating mga offering. Pero para po dun sa mga new na members na ibabaptize mamaya, kung paano ninyo nalaman na yung mga offering na ating tinatanggap ay ginagamit sa full operation ng iglesia. At kayo ay nadoon na required din na every first week, every first Sunday of the year, tayo ay a-attend sa tinatawag nating business meeting. Na kung ano man yung ating natanggap ng iglesia sa buong taon at kung ano man yung ating pinagkagastusan, ito'y inire-report sa inyo. At kung kayo'y may tanong, pwede kayong magtanong. Gusto po natin ay alam ninyong lahat, walang itinatago ang leadership ng iglesia patungkol sa mga bagay na inyong ipinagkakaloob sa iglesia. Amen po. Sabi din doon sa verse 18, you shall muzzle an ox when it treads out the grain. The laborer deserves his wages. Sabi din ng salita ng Diyos sa Old Testament, you shall not muzzle an ox when it is treading out the grain. Ibig sabihin, kung yung baka naman ay nagtatrabaho para magkaroon ng ani, ay hindi ba dapat ay inyong pakainin? Baka pag hindi nyo pinakain yung alagang hayop, ay hindi na magtrabaho. At nakakaawa din po naman na kung sakali na hindi natin bibigyan ng suporta ang mga pastor, ang mga elders, ang inyong mga lingkod. Kayo lahat ay magagandahang sasakyan bago yung pastor nyo ay nakatricycle na pupunta doon sa isang gawain. Parang masakit namang makita na gano'n na yung mga leaders ninyo ay hindi sinusuportahan ng kanyang mga membro. Yun po ang sabi. Kailangan silang pakainin at huwag busalan kung sila'y gumagawa ng mabuti at nagpapakahirap sa pangangaral at pagtuturo sa pagdidisciple para sa kapurihan ng Panginoon. Tama ba mga pastors, mga elders? Walang sumagot na elders at pastor. Amen po. Kaya naman nauso yung tithes.
Kasi nung Old Testament, yung mga Levites, yung pamilya ni Aaron, talagang wala naman silang kinikita, walang suporta. Kaya sabi ni Moses, magbigay kayo ng inyong parte, meron kayong tax para itong mga naglilingkod sa templo ay merong makain, merong magamit sa pang-araw-araw. Amen po. Amen. Masakit po bang magbigay sa pastor? Lalo na yung nagpapakahirap, nagle-labor, nagpipreach ng salita ng Diyos, nagtuturo sa atin. Pero kung ang pastor ay nagpapayabang laang, nagpapatawa, nagpapasikat, ay nasa sa inyo na po yun. At kung sakali naman yung pastor ay napakabutit naglilingkod ng buong puso, hindi man kayo sumuporta, susuportahan sila ng Panginoon. Amen! Susuportahan sila ng Panginoon. Kung sila man ay walang pang-ulam, kayang gumamit ng Panginoon ng pusa upang i-deliver sa kanilang pang-ulam. Totoo po yun. Kung paano nga yung mga propeta noon, pinapakain na nagdadala ng pagkain ng propeta. Anong nagdadala? Uwak. Ganun po, hindi natin kayang isipin yung pabor ng Panginoon kung tayo ay buong pusong naglilingkod sa Diyos. Amen po. Amen. Purihin po ang Panginoon. At hindi lang, kung sakaling sila'y naglilingkod or kung maaring sumasablay din ang pastor, ano pong sabi? Ano pong sabi? Kung sakali, i-correct din naman natin. Hindi bawal mag-correct sa mga pastors, sa mga elders. Pero, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, kung merong nagrireklamo sa mga elders, do not admit agad yung charges. Huwag mo agad tanggapin yung charge. Kailangan ay merong witness. At hindi maaring hearsay yung patotoo, yung witness, yung ebidensya. Kailangan ay totoo. Kailangan ay 100% original, yung authentic yung charges. Ngunit kung tunay naman yung charges, pero balik po tayo din Sandali ha. Balik po tayo din Alam nyo, para malaman nyo kung gossip lang or hindi totoo yung sumbong. Kung kayo po ay leaders, kung kayo ay lingkod ng Panginoon, sabihin ninyo, nako kapatid, yung iyong isinusumbong ay talagang napakaganda at napakahalaga. Gusto kong mapagtuunan ng pansin yan. Gusto kong mapag-aralan ng mabuti. Pero ako ay medyo busy ngayong araw na ito. Kaya, pwede bang pakisulat ng iyong reklamo? Pakisulat ng iyong mga balita, pakisulat ng iyong napapansin sa elder, sa deacon. Kung yan ay totoo, para mapag-aralan ko, para masabi ko kung anong dapat natin gawin. Kapag yun po ba ay hindi totoo at chisam lang, ano pong gagawin na nagsusumbong? Susulat pa ba ninyo? Palagay ko, hindi na nga yata po isusulat. So, tapos agad ang usapan doon, pagka mga ganon. Pero kung talaga namang who persists in sin, rebuke them in the presence of all. Kung hindi makinig, pinagsabihan na, rebuke them in the presence of all, para yung mga iba pa ay magkaroon ng takot na gumawa din ng kasalanan. Amen po. Medyo bibilisan na po natin at medyo malapit na po pala. And how to treat potential leaders naman. Kung meron namang mga leaders o may mga miyembro na gustong maging elders, deacon, leaders o ano ang pwedeng gawin sa iglesia, do not be hasty in laying in of hands. Huwag mong basta agad patungan. Pag may nakita kang bagong tanggap, mainit sa pananampalataya, gawin mo na agad elders. Kaya po doon sa atin, hindi po natin ginagawang elders yung mga bagong convert.
Tinitingnan po natin kung talagang totoo o baka ito naman nagaya lang sa kanyang kaibigan, napasama lang, ay baka dumating ang panahon na magbago. So, laying of hands. Kaya po minsan, kapag tayo'y, pwede pong iunat ninyo ang inyong kamay, pag tayo po yung nananalangin, di ba? Sinasabihan kayo ng laying of hands. Gusto ko ito yung sign of giving a blessing, sign of giving, tawag po doon, nasa na ba ako? Sign of blessing, sign of commendation, sign na commission. Naglelay tayo ng hands. Ngunit kung minsan, pag may nakikita din po kayo, nabanggit ni Elder Noel, na si Elder Chito, minsan ay naglelay yung hands, nasa sa inyo po yon. Hindi po yon doktrina o hindi yan tuntunay na dapat naglay ng hands. It is according sa prompting of the Holy Spirit. Depende po sa inyo. Depende sa prompting of the Holy Spirit. Sapagkat nakita po natin sa Biblia, maraming mga apostol ang naglay ng hands. Nasa sa inyo po yon kung inyo pong ipapractice. Nasa sa inyo po yon kung kayo'y inuudyukan ng banal na Espiritu na maglay ng hands. Lalo na kung may nagpapapray sa inyo na may sakit karamdaman, kung inuudyukan po kayo ng banal na Espiritu, okay lang po yon. Pero kung hindi naman at gagawin ninyo dahil nakita nyo yung elder ay naglelay ng hands, ang sabi ng Romans chapter 14, kung gumagawa tayo ng hindi ayon sa pananampalataya, tayo ay nagkakasala. Kung hindi ayon sa iyong pananampalataya, ang ating gagawin, tayo ay nagkakasala. Isa lamang po mabilis na patotoo. Diyan po, nung nakaraang taon, meron pong gustong magpa-pray na matagal lang hindi nagkakaanak, na gustong magkaanak, ay nagkaroon ng serendipity. May mga magpe-pray na po. Ay nung nautusan po ang inyong lingkod for the glory of God, na ipag-pray na magkaroon ng anak, sa pangalan ng Panginoong Jesus, naglay hands po tayo ng kamay sa kanyang sinapupunan. Pero hindi po ang kamay ko ang ginamit. Dahil babae nga po, napakahirap namang ilagay ko yung aking kamay sa kanyang sinapupunan. I use the hands of Deaconess Susan. Sabi ko, Deaconess Susan, pakipatong po ng kamay sa kanyang sinapupunan. At then ako'y dito sa kanyang kamay, inalapat ko yung aking kamay. And we declare, we have faith in my heart na ang Diyos ay kikilos. At sinabi natin, by next year, magkakaanak ka na. Dineclare natin sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon kung ano man yung bara sa kanyang fallopian tube, tanggalin ng Diyos. And we declare and decree na magkakaroon na ng buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit purihin ang Panginoon. After 2 years, nagkaroon na nga po ng anak na i-offer na sa Panginoon. Amen? Pag tayo nananalangin, gumagawa ang Diyos ng coincidence. Kapag maraming panalangin, maraming coincidence na mangyayari sa ating buhay. Amen po. Amen po, Brother Richard. Amen. Purihin po, Panginoon. Sa Diyos lang po ang papuri. Kaya huwag kang padalos-dalos sa pagpapatong ng kamay, sabi kay Timothy. Dahil baka hindi yan totoo. Baka hindi tunay na Kristiyano sapagkat minsan akala natin mabait yung pala'y may natatago o baka merong ipinapakitang mabuti ay palabas lamang, ngunit merong hindi nagpapakita, hindi showing, ngunit tunay na mga anak ng Diyos, darating ang panahon, itataas siya ng Diyos. At yan ang iyong patungan ng kamay para makatulong mo sa iyong paglilingkod. Ibig sabihin lang po, ang summary ng ating pinag-aralan ngayon, na tayo ay mag-care sa ating mga kapatid because we are a community of believers
Sabi nga doon sa aming na-attendan nung Monday hanggang Wednesday na retreat ng mga elders and pastors ng GCF all over the Philippines, even all over the world. Dahil nato din po yung mga taga-GCF Qatar, yung ating pastor ay nandoon. Life in the community. We are in the community. Na marami dapat tayong ikinekare sapagkat kung tayo'y umaattend lang dito at paglabas ay kaparehas din lang tayo nung iba na walang pagkakaiba, ayaw po nating masabi yung masakit pakinggan, "You hypocrite!" Ang sabi ng Panginoon, kung tayo ay nakikinig lang, nagpe-fellowship, after paglabas natin dito ay pareho din, sayang lang. Ngunit may plano ang Diyos sa buhay natin. May plano ang Diyos sa buhay natin. Gusto ng Diyos yung the best para sa iyo at the best na magamit ka sa anumang kaparaanan upang ang Panginoon ay mabigyan ng luwalhati. Sapagkat yun lang ang pwede nating iganti. Pero mo, ikaw ay inalis papuntang impyerno. Inalis ka ng Panginoon. At dinala sa kanyang kingdom na may buhay na walang hanggan. Tapos, kung paano kami minahal ng Panginoon, marami pang mga tao ang nagnanais ng iyong care. Na makita na si Hesus Kristo ay tunay mong Diyos, tunay mong Panginoon. Meron bang mag-care sa GCF? Pwede bang pakitaas ng kamay na gustong mag-care sa mga in need, sa mga brothers, sa mga elders? Pwede bang pakitaas ng kamay kung meron man? Amen. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa simpleng salita mo. Ngunit alam po namin, ito'y hindi sa pamamagitan ng aming talino, para ito'y maunawaan ng iyong mga anak. Ang dalangin ko sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, Lord, maging buhay ito sa aming mga puso at tunay kaming makapag-care sa aming mga kapatiran, lalo na dun sa mga nangangailangan. Ang nais po namin, maging totoo kami, Panginoon. Maging mga authentic disciple po kami, Panginoon. Na nagke-care sa mga kapatiran. At Lord, marahil, minsan, sumasablay din po kami. Na-focus kami sa aming mga sarili. Na-focus kami sa aming mga titles, sa aming mga status, sa aming mga riches, sa aming mga followers, sa mga likes, sa aming... Panginoon, patawarin niyo po kami. Bagkos ma-focus kami sa ginawa mo sa amin upang kami maging mga tunay na mga witnesses sa lugar na ito ng Batangas. At maraming mga tao ang madala namin sa iyong paanan. Sapagkat kung hindi kami magiging totoo, o dakilang Diyos, para lang kaming mga gong na umaalingaw-ngaw. Ngunit ang nais po namin, magamit niyo po kami ng totohanan, maging daluyan ng pagpapala. Gamitin niyo po kami para sa kaligtasan pa at maihayag ang iyong salita para sa aming mga kaibigan, sa aming mga pamilya, at magsama-sama po kaming tunay na nagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, idinadalangin ko po yung mga kapatid namin nangangailangan, lalo kung merong mga balo, nangangailangan, o mga leaders, elders, nangangailangan, Panginoon, Lord, buhat sa iyong kayamanan dyan sa langit. Lalo't higit para doon sa mga anak mo na sumusunod sa iyo ng totoo.
Bless them mightily, Almighty God. At tunay, ikaw ang maghari sa kanilang buhay. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Pinupuri ka po namin at sa iyo lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.